Patuloy po ang programang nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos ng DZMM. Katuwang po ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa pamimigay po namin ng wheelchair sa mga nangangailangan. At sabi nga namin kanina ni partner Migs, ngayong linggo naman, ngayong Biyernes, isa na namang kababayan po natin ang nabigyan ng wheelchair at charity timba. Panoorin at pakinggan po natin ito. Halos isang dekada nang hindi nakakalakad si Eliseo Dagumampan Baranyao Jr., 62 taong gulang. Bulag si Tatay Eliseo, naoperahan ang kanyang kaliwang mata at sumailalim sa cornea transplant pero hindi naging matagumpay. Actually, nauna ito yung mata ko kaysa sa amputee ko. Nagkaroon po ako ng cornea transplant dahil may cornea ko may diferensya na. Sabi niya, i-replace na raw. Isang dating security guard si Tatay Eliseo at merong 8 anak. Isa sa kanila ay isa ring PWD. At dahil naputulan ng paa, hirap na siyang maghanap ng pagkakakitaan dahil sa kanyang kalagayan. Kasi wala kang malalapitan. Bindo sa tindahan, di ka makautang. Kahit 1 kilong bigas. So doon ko na-realize na ang hirap ng buhay. Pag wala kang trabaho, walang magtitiwala sa iyo. Ilan naman sa kanyang mga anak ang nagpapadala ng sustento sa kanya at asawa na isa namang on-call labandera at taga-plansya. Ano pang siya, ma'am, naglalaba, nagpa-plansya po siya. Sa ngayon may pasok po siya. Bali, siya, ma'am, on-call lang. Twice a week lang po siya may pasok, ma'am. Kasi hindi ko naman lahat iaasa sa misis ko. Pagod na siya sa trabaho niya . Avid viewer ng DZMM sa Istrenta, si Tatay Eliseo. At dito nga niya napanood na namamahagi ng wheelchair sa programang nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos katuwang ang PCSO. At dahil dito, agad siyang nagpadala ng mensahe at maswerteng napili. So tumunog yung cellphone ko kasi hindi ko alam kasi walang name. So hindi naman ako tulog kasi nanonood nga ako kay Tony Velasquez . So pinahinaan ko yung TV, yun nga, nadinig ko, yung may taga-DCMM daw. Ay sabi ko, ma'am, sige, good afternoon, thank you so much, at saka natawagan niyo po ako. Taos-puso naman ang pasasalamat ni Tatay Eliseo sa nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos ng DZMM. Katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO dahil sa natanggap niyang tulong. Yes po, maraming salamat. Nagsiserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos, DCMM Radio Patrol, sa Istrenta at TRTV. Dahil sa inyong programa, isa ako sa mga natulungan niyo na bigyan ng wheelchair. Okay, so ayan po ang ating maswerteng nakatanggap ng wheelchair at charity timba. Siya po nga siya Tatay Eliseo or Tatay Enol, 62 years old, mula po Bagong Silang, Caloocan City. So alam mo ba may 8 anak yan si Tatay Enol, partner Migs. At ang isa sa kanya mga anak ay PWD din. Oo. So, meron din siyang... kapansanan? Yes, oo. So, kaya talagang yung pamilya, kailangan talaga nila lahat ng tulong na kung pwede ay maibigay dahil nga sa hirap ng buhay, no? So, malaking ginhawa nga po itong wheelchair para po kay Tatay Enol. Ayan. So, sabi nga natin kanina, isang mata niya ay nabulag lang, isang mata lang pala. Isa lang. Oo. Okay, so siya po ay dating security guard at yung kanyang asawa ay labandera na on-call. Oo. At yung isa nilang anak na PWD ay meron daw meningitis. Oo, ayan. So at ngayon po, ang kanyang pinagkakakitaan ay nakakakuha siya ngayon ng support mula po sa kanyang mga anak. Kasi 8, yung iba nagtatrabaho na naman, buti naman, at natutulungan naman siya partner. Yun nga, sa 8 anak, meron po siyang isang anak na katawang sa pagbabayad ng bills,
pagbabayad ng siguro sa tubig, nakakaraos po sa pang-araw-araw dahil po sa anak at sa kita ng misis na nag-on call po sa paglalabada. Madalas na walang wheelchair sa kanilang barangay o kung meron man po sira-sira pa, nakatatanggap po ng allowance para po sa maintenance mula sa barangay pero hindi pa rin po ito sapat. So every 3 months, nakakapag-check up every 3 months, pumipila po sa mga ganap ng gobyerno at NGO. Ayan. So, once again, yung kanyang rason nga, partner, no, kung ba't siya nagkaroon ng diabetic foot, kung ba't siya naputulan ng isang paa, no? Isang paa, yung nakita ko sa video, ay dahil nga po sa sakit niyang diabetes o diabetes. Noong ang bata pa niya magka-diabetes, 35 years old, partner. Oo, so, so ibig sabihin po kahit bata kayo, kung talagang either nasa dugo nyo, namamana, yung lifestyle rin po talaga. Tama. Oo. Talagang lahat po nung nabibigyan namin ni Partner Mix ng wheelchair ngayon, no, katuwa nga po yung PCSO, ay consistently so far ang rason kung bakit sila hindi makalakad o ba't naputulan ng paa or dalawang paa ay dahil sa diabetes. Yun na nga kasi yun nga rin, no, ang, kasi lifestyle at yung access din sa pagkain. Kung di ako nagkakamali, pag may diabetes ka, konting intake mo lang ng mataas sa sugar, magsaspike siya agad, di ba? Tapos, karaniwan po dyan, sabihin natin yung mga soft drinks. Di ba? Yung mga pagkain na matataas sa sugar. And at the same time, kung hindi po siya naagapan ng gamot, madalas nga po, walang panggamot di mag-a-advance po, magpo-progress po talaga ang kanilang kondisyon. So kahit ayaw naman o kahit pinipigilan, o sabihin natin merong konting restriction sa pagkain, pero at the same time, saan di kukuha ng pagkain, ng pangkain? Diba? So yan po yung kumbaga cycle na dito po siya nauuwi sa mga ganitong klaseng komplikasyon. At marami po sa ating mga kababayan, kumbaga, parang ito na po yung, ito na yung, dito papunta di ba? Lalo na kung talagang walang means. Oo. At yun nga, partner, ang mahirap rin sa diabetes ay pwede po siyang hindi na-diagnose. At maaring meron kayo nito at hindi nyo alam. Kaya pagka nakita nyo na may komplikasyon na po tayo, yung iba nasira na yung kidney, nabubulag na, kasi isa rin yun, diabetic retinopathy nga ang tawag doon, yung talagang masisira yung retina mo at mabubulag ka dahil sa sakit na diabetes. Kaya kailangan po tayong maging mapagmatsyag sa mga signs and symptoms. Partner, I'll just discuss it. Ilan nga sa mga ito ay yung lagi kang naiihi. Frequent urination. Lagi kang nasi-CR, kailangan mong umihi. Tapos ang isa pa ay yung lagi kang nauuhaw or sobrang pagkauhaw. Yan, isa po yan sa sintomas ng diabetes. At yung isa, excessive hunger. Lagi Correct. Kang nagugutom. Oo, or sobrang pagkagutom. Oo. Meron din, Ate Nins, yung unexplained weight loss. Yung bigla na lang babagsak yung timbang mo. O kaya at the same time, yung mabilis kang mapagod. Easily fatigued. At ito na nga, blurred vision. Yun nga. Oo. Pwede po yan na maging, pwede ka mabulag dahil sa sakit na diabetes. Ayan. Tapos, lagi rin sinasabi ng mga doktor natin, yung mga sugat na hindi agad-agad gumagaling. Yung mga slow healing na mga sugat po, hindi agad gumagaling. Yan, pansinin niyo po yan kung meron po kayong ganyang napapansin sa inyong katawan. Tsaka yun daw mga medyo may feeling na nararamdaman ng tingling, yung parang meron kang neuropathy. Pins and needles, yung neuropathy parang ganun. Pag may frequent kang ganun. Kasi minsan yung ibang tao, pag stress, nararamdaman lang yan. Pero kung palagi pabalik-balik, ay maaari po yung sintomas ng diabetes. Okay? At ang kailangan nyo ipatest pag kayo ay gustong magpa-check ng sugar, huwag nyo kakalimutan, ito po yung FBS. Di ba minsan hindi ka kakain? 8-hour fasting yan, partner. Iba nga 10 to 12 hours Oo. Pero kung hindi mo kailangan mag-fasting, ito yung mas chinecheck ng average ng blood sugar level mo ng 2 to 3 months, partner. Ito yung HbA1c.
Yan yung mas advanced na metric. Oo. So maganda rin para makita yung average mo for the past 2 to 3 months, yung iyong sugar level. Maganda mag-invest po tayo. Dito yung iba libre. Pero kung may konting naman kayo budget, maganda malaman nyo na agad para magamot na kesa po magkaroon po tayo ng komplikasyon.